Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 3, Matatag Curriculum. Para sa layunin, nasusuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Natatalakay ang bumubuo sa lokal at unitaryong pamahalaan. Naihahambing ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan. Nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. Nababalangkas ang estruktura unitaryo ng pamahalaan, nakakagawa ng iba't ibang aktibidad na tumutukoy sa lokal at unitaryong pamahalaan. Para sa nilalaman, ang pambansang pamahalaan, separation of powers, paghihiwalay ng mga kapangyarihan, ang lokal na pamahalaan, unitary presidential system, estadong unitaryo. Integrasyon, pagkamamamayan, mabuting pamamahala, mga napapanahong issue, kontekstualisasyon at lokalisasyon. Para sa unang araw, kilalanin ang mga namumuno sa pamahalaan. Punan ang diagram ng mga hinihinging impormasyon. Pangulo ng Pilipinas, Pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Gobernador ng Lalawigan, Vice-Gobernador ng Lalawigan, Alkalde ng Bayan o Lungsod, Vice-Alkalde ng Bayan o Lungsod, Kongresista ng Distrito, at Punong Barangay. Maglista ng mga salita o grupo ng salita na may kaugnayan sa salitang pamahalaan. Atin na itong sagutan. Ang lokal na pamahalaan ay maaaring tumukoy sa gobyerno, batas, administrasyon, at kagawaran. Ano ang bumubuo sa pamahalaang lokal? Tama, ang bumubuo sa pamahalaang lokal ay ang mga opisyal tulad ng punong bayan, bise-punong bayan, mga kagawad ng sanggunian at ang mga barangay. Ano ang mga gampanin ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng lokal na pamahalaan? Magaling! Ang gampanin ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng lokal na pamahalaan ay ang pagboto, pagtangkilik sa mga proyekto, at pagtutok sa mga polisiya at proyekto ng pamahalaan. Ano ang kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan para mas mapaunlad pa ang bansa? Tama, kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan ang pagkakaroon ng malasakit, kooperasyon at pagsunod sa mga batas upang mapaunlad ang bansa. Para sa ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa ang pamahalaang lokal bilang bahagi ng sangay tagapagpaganap. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 10, Seksyon 4 ng Pamahalaang Lokal, ang Pangulo ng Pilipinas ay dapat tumupad ng pangkalahatang supervisyon sa mga pamahalaang lokal. Dapat siguruhin ng mga lalawigan ang mga lungsod at mga bayang nakapaloob sa mga ito ng mga lungsod at mga bayan ng mga barangay na nakapaloob sa mga ito, nagaganap ng kanilang mga kapangyarihan at mga gawain ayon sa pagkakatakda. Dahil dito, kasangga ng Pangulo at iba pang miyembro ng sangay tagapagpaganap ang mga iba't ibang opisyal ng pamahalaang lokal. Sa kasalukuyang panahon, ang pamahalaang lokal ay may pagpapasyang maaaring gawin na hindi na hinihingi ang pahintulot ng pambansang pamahalaan. May kalayaan at kapangyarihan ito sa mga gawain
at pagpapasya na itinakda ng pambansang pamahalaan. Ayon ito sa mga probisyon ng Artikulo 10 ng Konstitusyon ng 1987 at ng Ayon ito sa mga probisyon ng Artikulo 10 ng Konstitusyon ng 1987 at ng Local Government Code. Binibigyan ng ganitong autonomiya ang mga pamahalaang lokal upang higit nitong matugunan ang mga umiiral na kondisyon at pangangailangan ng mga lugar at mga tao. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng mga lalawigan, bayan at barangay. Ang namumuno sa lalawigan ay ang gobernador, ang lungsod at bayan ay pinamumunuan ng alkalde at ang barangay naman ay kapitan. Ang mga suliranin ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan ay ipinararating ng mga pinuno sa pambansang pamahalaan at ang mga pambansang programa, patakaran at mga batas ay ipinararating naman ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayang kanilang nasasakupan. Ang palangkas sa ibaba ay nakatutulong upang maging mas madali ang pag-unawa sa aralin. Ang bansa, mga rehiyon, mga lalawigan, mga syudad, bayan o munisipalidad, at ang nasa ibaba ay mga barangay. Ating talakayin ang pamahalaang panlalawigan. Ang pamahalaang panlalawigan ay binubuo ng mga lungsod at bayan. Ang bawat lalawigan ay pinamumunuan ng gobernador, bisi-gobernador, mga kagawad ng sangguniang panlalawigan, kalihim, ingat-yaman, budget officer at iba pang opisyal. Ang gobernador ang tumatayong punong tagapagpaganap sa kanyang nasasakupan. Halos magkatulad ang tungkulin at kapangyarihan ng sangguniang panlalawigan at ng mga lupon ng tagabatas ng mga munisipalidad at lungsod. Iisa lamang ang hangarin ng mga ito, ang maisulong ang pangkalahatang ikabubuti ng kanilang nasasakupang lugar at ng mga mamamayan nito. Ang gobernador. Ang lalawigan ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan ng ating bansa. Ito ay pinamumunuan ng isang gobernador na pinipili at inihalal ng mga mamamayan. Ang gobernador ay isang pampublikong opisyal na may kapangyarihan upang pamahalaan ang ehekutibong sangay ng gobyerno. Siya rin ang punong tagapagpaganap ng bawat lalawigan. Siya ang nangangasiwa sa paghahatid ng mga serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan. Tungkulin rin niyang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng lalawigan. Ipinapatupad rin niya ang mga programang pangkaunlaran ng hindi lang lalawigan kundi pati na rin ang lungsod at bayan. Siya ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas na binubuo ng mga sangguniang panlalawigan na may pagsang-ayon mula sa pamahalaang pambansa. Ang bisi-gobernador. Ang bisi-gobernador ay isa sa mga katuwang ng gobernador sa pamamahala sa lalawigan. Siya ang pangalawang pangulo ng lalawigan. Tulad ng gobernador, ang bisi-gobernador ay inihalal din ng mga mamamayan. Ang bisi-gobernador ang humahalili o pumapalit kapag walang gobernador. Pinangungunahan ng bisi-gobernador ang mga pagpupulong ng sangguniang panlalawigan. Siya ang namumuno o namamahala sa mga lehislatura o tagapagbatas ng lalawigan. Ang sangguniang panlalawigan. Ang mga kasapi ng sangguniang panlalawigan ay inihalal din ng mga mamamayan.
Ito ay binubuo ng 6 na bukal o kilala rin bilang board members. Katulong ng mga bukal ang mga pangulo ng bawat liga katulad ng Sangguniang Bayan, mga kapitan ng barangay at Sangguniang Kabataan na inihahalal ng mga kasapi ng kanilang samahan. Ang Sangguniang Panlalawigan ay pinamumunuan naman ng Bise-Gobernador. Sila ang lupon na gumagawa ng mga ordinansa o resolusyon na ipinapatupad para maging maayos ang pamamahala sa nasasakupan. Ang iba pang mahalagang opisyal ng lalawigan ay ang kalihim, ingat-yaman, budget officer, health officer, provincial officer, at ang mga planning and development coordinators. Ang pamahalaang pambayan. Ang pamahalaang pambayan o munisipalidad ay binubuo ng mga barangay at bahagi ng isang lalawigan. Ang pinakamataas na opisyal ay ang alkalde, ang vice-alkalde at ang 8 konsehal, kasama ng SK chairman at pangulo ng liga ng mga barangay, ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Inihalal sila at naglilingkod ng 3 taon. Maaari silang maglingkod ng 3 termino ng sunod-sunod, kasama ng kinatawan ng mga sectoral representatives. Binubuo nila ang lupong tagabatas ng pamahalaang pambayan na gumagawa ng mga ordinansa at patakarang ipinatutupad sa munisipalidad. Ang ilan sa mga tungkulin ng mga opisyal ng munisipalidad ay ang sumusunod. Mga paglilingkod sa kapakanang panlahat, pagkakaroon ng sistema ukol sa pagtatapon ng basura at kalinisan ng kapaligiran, pananatili ng mga gusaling pangmunisipyo, ang sentrong pangkultura, mga pampublikong parke at palaruan. Pananatili ng mga pasilidad gaya ng mga kalye, tulay, paaralan, health center, mga karatula sa kalye at mga pampublikong pamilihan. Pagkakaroon ng mga estasyon ng pulis, pamatay sunog at mga bilangguan. Ang pamahalaang panlungsod. May iba't ibang uri ng lungsod ng Pilipinas. Ang mga lungsod na mataas, na urbanisado o highly urbanized, na may 200,000 o higit pang populasyon at kasalukuyang kita na 20 milyon pataas. Ang mga kinartang lungsod o chartered cities na naitatag bilang isang malayang pamahalaan. Mga malayang bahaging lungsod o component cities na bahagi ng lalawigan kung saan ito matatagpuan. Ang mga namumuno sa pamahalaang panglungsod ay katulad din ng nasa pamunuan ng pamahalaang pambayan, ngunit iba't iba ang bilang ng mga konsehal sa iba't ibang lungsod. Ang alkalde ang punong tagapagpaganap, tungkulin niyang magpatupad ng mga batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanyang nasasakupan. Siya ang naghahanda ng budget at pumipirma ng mga kasunduan. Sinisiguro niya na sapat ang pasilidad ng transportasyon at komunikasyon sa lungsod. Ang mga pinuno ng mga syudad, bayan o munisipalidad. Ang alkalde, pinuno ng lungsod o bayan na inihahalal rin ng mga mamamayan sa nasasakupang lugar. Ang Sangguniang Bayan at iba pang opisyal sa kanyang pamahalaan ang tumutulong sa alkalde sa kanyang gawain at tungkulin. Ang alkalde ang nangangasiwa at nagpapatupad sa lahat ng mga serbisyo at programa sa bayan o lungsod. Siya ang namumuno sa pagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa buong bayan. Pinamumunuan ng alkalde ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang mamamayan, may sakuna o kalamidad man o wala. Sumunod ang vice-alkalde. Isa rin sa mga katulong ng alkalde sa kanyang mga gawain.
Pinamumunuan ng Vice Alkalde ang pagpupulong ng sangguniang bayan at iba pang opisyal upang makagawa ng mga ordinansa at programang pangkaunlaran ng syudad o bayan. Katulad rin ng alkalde, inihahalal din siya ng mamamayan. Ilan pa sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng syudad at bayan ay kalihim, ingat yaman, budget officer, health officer, provincial officer, at ang mga planning and development coordinators. Ang pambansang barangay. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng isang pamahalaang lokal. Ang mga opisyal ng barangay ay binubuo ng punong barangay, 7 kagawad, ng sangguniang barangay at ingat yaman. Ang punong barangay o kapitan at mga kagawad ay inihalal at naninilbihan ng 3 taon. Maaari silang maglingkod sa loob ng 3 magkakasunod na termino. Kabilang sa mga tungkulin ng punong barangay ang ipinatupad ang lahat ng batas at ordinansa upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kalinisan ng barangay sa mga nasasakupan nito at tumawag at mamuno sa mga pagpupulong sa barangay. Ang sangguniang barangay ay gumagawa ng mga ordinansa at alituntunin at nagpapatibay ng budget. Ang sangguniang kabataan o SK naman ang nangangasiwa sa mga proyektong pangkabataan. Para sa pinatnubayang pagsasanay, iguhit ang masayang mukha sapat lang kung ang pahayag ay magandang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan. Iguhit naman ang malungkot na mukha sapat lang kung kabaliktaran ang sinasabi sa pahayag. Unang bilang, ang mga tao sa pamayanan ay nakikiisa sa mga programang pangkalinisan sa barangay. Laging dumadalo ang buong sangguniang bayan kapag nagpupulong kasama ang alkalde. Ang mga mamamayan ng syudad ay sumusunod sa mga ordinansa ng pamahalaang bayan. Ang punong barangay ay mabilis na kumilos upang malutas ang problema ng mga kabataan sa kanyang barangay. Hindi matatapos ang mga proyekto ng barangay dahil laging hindi dumadalo sa ibang kagawad ng sanggunian. Ang mga basura ay pinaghihiwa-hiwalay ayon sa kautusan ng sangguniang panlalawigan. Tinangkilik ng mga mamamayan ang mga proyektong gawa sa kanilang lugar. Malaki ang naging kita ng lokal na industriya dahil sa suporta at tulong ng lokal na pamahalaan. Ang mga opisyal ng bayan ay nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay. Ang mga punong barangay ng isang bayan ay nagkakaisang nagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Narito ang mga tamang sagot. Isipin, iugnay, ibahagi. Magtala ng ilan sa mga mahalagang proyekto at serbisyo na ipinapatupad sa inyong sariling pamayanan, barangay, bayan o lungsod. Ang mga nakikita kong proyekto o serbisyo na ipinapatupad ay barangay, bayan at lungsod.
Kaugnay na paksa bilang 2 ang Unitaryong Estado ng Pilipinas. Ang Unitaryong Estado ay isang estado na pinamamahalaan bilang isang entidad kung saan ang pamahalaang sentral ang pinakamataas. Ang pamahalaang sentral ay maaaring lumikha o magtanggal ng mga administratibong dibisyon, subnational na mga unit. Pinamamahalaan ito bilang isang unitaryong estado sa ilalim ng sistemang presidensyal, kinakatawan at demokratiko at isang republikang konstitusyonal kung saan ang Pangulo ang nagsisilbing kapwang puno ng estado at puno ng pamahalaan ng bansa sa loob ng isang sistemang multipartidista. Ito ang katangian ng pamahalaan kung saan nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamahalaang pambansa ang pagpapatakbo sa lahat ng gawain sa bansa. Sa ilalim ng ganitong kaayusan, ang mga gampanin at responsibilidad ng lahat ng pamahalaang lokal ay nagmumula sa pambansang pamahalaan. Ang Pilipinas, kagaya ng ibang bansa, binubuo ng maraming pulo, ay nagkakaroon ng problema sa pagbibiyahe at komunikasyon. Dahil ito ay isang estadong unitaryo na binubuo ng maraming pulo. Marami ang nakikitang problema, partikular na sa pag-abot ng tulong at serbisyo sa mga mamamayang nasa liblib na lugar. Dahil dito, makikita ang pagkakaiba ng mga programa at benepisyong natatamasa ng mga nasa malalayong lugar kung ikukumpara sa mga nasa sentralisadong lugar. Bukod dito, pagdating sa pondo at paggamit ng mga iba't ibang resources ay nagkakaiba dahil mas nakatuon ang atensyon sa mga nasa sentralisadong lugar. Dahil sa mga ito, nakikitang mahirap na ipatupad ang kinakailangang gampanin ng pamahalaan sa kanyang mga mamamayan. Sa ating bansang Pilipinas, ang Malacanang ang nagdedesisyon kung ano at ilan ang ilalaang pondo, serbisyo at proyekto sa mga lokal na pamahalaan. Dahil dito, tinitingnan ng mga eksperto na ang ganitong sistema ay madaling abusuhin, lalong-lalo na kailangang maging kaalyado o makiusap ang mga alkalde at gobernadora para mabigyan ng atensyon ang mga lokal na gobyerno. Bukod sa mga impormasyong ito, maaari pang malaman ang iba pang detalye sa unitaryong estado at ng kalagayan ng Pilipinas sa mga bidyong ito. Panoorin ang mga sumusunod na video clip sa YouTube. What is a unitary government? Get it straight with Daniel. Former Chief Justice Puno explains federal versus unitary government. At ang uri ng pamahalaan, federalism, unitarianism, de jure de facto at parliamentary. Mga uri ng pamahalaan o types of government. Ano ang ibig sabihin ng pangkalahatang superbisyon ng Pangulo sa mga pamahalaang lokal? Tama, ang pangkalahatang superbisyon ay nangangahulugang ang Pangulo ng Pilipinas ay may responsibilidad na tiyakin na ang mga pamahalaang lokal ay nagsasagawa ng kanilang mga tungkulin ayon sa mga alituntunin at patakaran ng pambansang pamahalaan. Bagamat may kalayaan ang mga lokal na pamahalaan, ang Pangulo ay may kapangyarihan upang magbigay ng direksyon at gabay. Ano ang mga layunin ng mga pamahalaang lokal sa ilalim ng Artikulo 10 ng Constitution ng 1987? Tama, ang mga pamahalaang lokal ay may layuning matugunan ang mga pangangailangan at kondisyon ng kanilang nasasakupan.
Binibigyan sila ng autonomiya upang makapagdesisyon at magpatupad ng mga programa na akma sa kanilang mga lugar, ayon sa mga patakaran ng pambansang pamahalaan. Ano ang mga tungkulin ng mga pinuno sa pamahalaang lokal? Ang gobernador ay namumuno sa lalawigan at nagsisigurado ng kaayusan at pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Ang alkalde naman ay pinuno ng bayan o lungsod at may tungkuling magpatupad ng mga patakaran upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Ang mga bisi-gobernador, bisi-alkalde at mga kagawad ay katuwang sa pamamahala at paggawa ng mga ordinansa para sa ikabubuti ng kanilang nasasakupan. Ano ang ibig sabihin ng unitaryong estado? Ang unitaryong estado ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang sentral na gobyerno, pangulo, ang may pinakamataas na kapangyarihan at kontrol sa buong bansa. Maaaring magtakda ng mga administratibong dibisyon ang gobyerno, ngunit ang pangunahing autoridad ay nasa kamay ng pambansang pamahalaan. Ano ang mga mahalagang gampanin ng mga lider o namumuno sa isang unitaryong estado? Tama, ang Pangulo ay ang pinakamataas na pinuno ng estado at pamahalaan. Namumuno sa pagpapatakbo ng gobyerno, ang mga bisi-presidente, senador at kongresista ay may mga tungkulin din na magbalangkas ng mga batas. Ang mga gobernador, alkalde at punong barangay ay may lokal na pamamahala at pagpapatupad ng mga polisiya sa kanilang nasasakupan. Ano ang mga kapangyarihang taglay ng mga lider sa isang unitaryong estado? Ang Pangulo ang may pinakamataas na kapangyarihan at siya ang gumagawa ng mga desisyon para sa buong bansa. Ang bisi-presidente ay katuwang ng Pangulo at maaaring humalili kung kinakailangan. Ang senador at kongresista ay may tungkuling gumawa ng mga batas. Ang gobernador at alkalde ay may kapangyarihang magpatupad ng mga lokal na ordinansa at programa sa kanilang nasasakupan. Ang punong barangay naman ay namumuno sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan, ang barangay. Pagkakaiba ng tatlong sangay. Sangay ehekutibo, executive branch. Sangay lehislatibo or legislative branch. Sangay hudisyal o judicial branch. Pagkakapareho ng tatlong sangay. Sa pamahalaang lokal, iyong itatala ang mga tungkulin at gampanin ng iba't ibang unit ng lokal na pamahalaan. Ang pamahalaang lokal, ang pamahalaang Pilipinas, ang aking lalawigan, ang aking bayan, at ang aking barangay. Narito ang maaaring maging kasagutan para sa lalawigan. Bayan o munisipalidad. At sa barangay.
Bumuo ng pangkat kasama ang iyong mga kaklase. Pumili kayo ng isang barangay at magsasagawa ng simpleng survey sa mga opisyal ng barangay. Alamin mo ang kanilang mga tungkulin at kung ano ang mga hakbang na ginawa nila upang malutas ang mga suliraning nabanggit. Pagkatapos, ibahagi mo ang mga resulta ng inyong survey. Survey sa punong barangay. Mga tungkulin, mga suliranin sa pagtupad ng tungkulin, at aksyon upang malutas ang suliranin. Narito ang maaaring maging mga kasagutan. Tingnan kung paano ka tutugon sa hamon ng mabuting pamumuno. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mamuno sa isa sa mga sangay ng pamahalaan, alin sa mga ito ang pipiliin mo? Bilang leader ng napiling sangay o institusyon, ano ang mga hakbang na gagawin mo para sa ikabubuti ng iyong sangay at matugunan ang mga pangangailangan ng bansa? Ilahad mo ang iyong kasagutan sa kahon. Pagkatapos, ibahagi mo ito sa buong klase. Magiging gabay mo ang rubrik para sa gawain. Narito ang pamantayan o rubrik. Kung ako ay isang leader, ako ay... Narito ang maaaring maging kasagutan.